So yun na nga mga B, nandito na nga tayo sa Pangasinan. At gaya nga ng sabi ko sa first for today's video natin, a-attend tayo ng kasal ng pinsan ko. Pero ngayon pa lang, busy na ang mga uncle namin magluto. Bukod sa kakainin bukas, nagre-ready na din sila ng foods namin ngayon. Pero sa ngayon, may pupuntahan muna tayo. Kasabay ko nga pala tong pinsan ko. At yun nga pala yung mama niya nasa likod. Shoutout po Ate Ile. Ngayon nga ay papunta tayo sa wedding venue dahil may pagpupulong na magaganap para sa okasyon bukas. At may nangungumusta nga pala sa akin. Hehe. Pero bakit parang ang baboy niya? Huh? At kung sa first for today's video natin hindi natin tanaw ang paligid, ngayon, eto na siya. Gitna talaga ng palayan ng daanan mga B. Kung gusto mo ma-relax at mawala ng stress pansamantala, punta ka ng probinsya. Kasi puro luntian na makikita mo dahil sa mga dahon. Alam mo yung luntian ha? Green yon sa English para lang alam mo, hindi yung puro ka ML dyan. Parang baliw. At mga B, halos lahat ng taniman mayroong tanim na palay. Bihira lang kami umuwi dito na may tanim na palay itong pilapil. Madalas kasing uwi namin dito, nagapas na yung tanim at tuyo na yung lupa. Perfect din ang panahon dahil hindi mainit, makulimlim pero hindi naman umuulan. Sakto lang, parang yung feelings niya sa'yo. Sakto lang. Ay go! Ang ganda din sa mata ng bundok. Tapos hindi usok ng sasakyan at amoy ng basura ang malalanghap mo dito. May maamoy ka mang matapang, yun ay ang sama ng loob ng baka, kalabaw at kambing. At yung hangin, sariwa be. Hindi tulad ni ano. Hala! Sino yan? Just! Para makapunta tayo sa baryo, kailangan natin maglakad ng medyo malayo. Pero kung ganito yung view kapag maglakad ka, gaganahan ka rin minsan. Pagod ka nga lang. At bago tayo makalabas, tatawid muna tayo ng ilog. Pero sa tuloy tayo dadaan, biha. At ito yung ilog. May running water siya ngayon gawa ng nag-uulan. Pero pag summer, walang umaagos dyan. Dito kami panakaw na naliligo noon kaming magpipinsan. Tapos palo kami pag uwi sa bahay. Naaalala ko noon, wala pa itong tulay. Pag dumadaan kami dito, kung hindi doon sa baba sa mga bato-bato, mula doon kami tumutulay paakyat dito. Dami ko na namang kwento. Siya, eto't nakalabas na kami at itong sasakyan ang gagamitin sa biyahe papunta sa venue. Pero dahil madami na kami at hindi na ako kasya, nakiangkas na lang ako sa motor ng pinsan ko. At oo, kinaya ako. Baka tanungin mo buang. Mas lalo kong nakita yung view. Pati na rin yung chismis ko, nakikita ko na. Sa bayan pa ng Rosario La Union yung venue, kaya obligadong bumiyahe. Para na rin mas magandang tignan yung view. Nasabi ko nga rin sa nakaraang for today's video natin na may assignment kami bawat isa. At hindi lang tayo basta kakain sa kasal. Ano, kakain lang? Walang tulong? Just! Humingi ng pabor si groom na gawin niya akong coordinator o assistant niya sa mga preparation niya. Hindi naman siya iba sa akin kaya pumayag ako. Bukod sa may experience ko umattend sa kasal, magiging katuwang pa nila ako dito. O ha? Di mo kaya? Just! Hindi lang naman ako. Pati rin yung iba naming pinsan, may kanya-kanyang assignment din sa kasal. Kasi, ganun yun be. Tulungan ng tawag doon, wag kang ano dyan. At nakarating na nga kami sa church kung saan yung venue ng kasal. Maganda at maluwag, pero doon sa taas yung church. For the tambay muna dito sa baba habang hinihintay ang hudyat ng ganap. Dumating na nga itong groom at pinaakyat na rin kami para makita ang place. Kasama ko rin itong ate namin na si Ate Geraldine na maganda. Daw siya, hindi ko sure. Hoy, maganda yan. Paakyat doon sa hall. Ready na nga sila. Patapos na mag-decorate yung mga nagde-decorate. Maya-maya ay pinulong na nga kami sa kung ano ang gagawin namin bukas base sa inassign sa amin. At may rehearsal na rin ng bride at groom para sa gagawin nila bukas. Ito nga pala si ate mo Mars. Siya ang bride-to-be. May mga pa-quotes, di nyo kaya. Ganda ng setup. Pangmaya, mga B. Hindi na nga ako masyado nagkikilos dito dahil baka basag ako. Itong mga long table ang gagamitin ng mga ninong at ninang. May pa-bling-bling sa mesa, di nyo kaya. Meron ding bouquet dancing kaya nag-practice na rin yung pinsan naming si Eliza. At eto na nga si ate mo Mars. Ready na siya mga B at kinakabahan na siya. Mixed emotion na siguro dahil matutupad na sa kanya yung isang bagay na pinapangarap ng ibang babae. Ang magpasakal. Magpakasal. Saglit lang naman nag-rehearse. Nakitulong na rin kami dito sa ibang gawain dito sa church para matapos na rin. At nang matapos,
pinauna na kaming umuwi dahil maaga pa ang mga ganap bukas. At mukhang gusto na rin magwala ng langit kaya uwi na kami. Abangan nyo yung mga ganap sa kasal sa next upload natin ha. O siya, salamat sa inyo. Samahan nyo ulit ako sa sunod. Magsiingat kayo palagi ha. Okay, bye!